Plano ng Department of Agriculture na magpatupad ng maximum suggested retail price sa imported rice para maiwasan ang pananamantala sa presyo. Nagmahal naman ang ilang gulay tulad ng kamatis na nagkukulang umano ang supply. Nakatutok si Darlene Kai. Aabot sa 65 pesos ang kada kilo ng imported na bigas sa Kamuning Market sa Quezon City. Mataas daw talaga ang kuha ng retailer sa supply ngayon. Hindi naman pwedeng ibaba yan kung mataas ang kuha mo eh. Dapat babaan na nila, gumawa na ng paraan ng gobyerno. Hindi umano dapat aabot sa 60 piso ang kada kilo ng imported na bigas kung walang pananamantala o profiteering, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. Dapat wala na 60 peso rice na imported na nakikita sa merkado. 60 peso na imported rice is already profiteering in my opinion. Plano ng DA na magpatupad ng maximum suggested retail price o MSRP sa imported rice bago matapos ang Enero. It's not a suggestion, it's like we are saying na ito dapat ang maximum presyo niyan. But it's not a price cap. We will be coming up with the maximum suggested retail price system very soon. Makikipagpulong ang DA sa rice importers, retailers at iba pang ahensya ng gobyerno para sa itatakdang MSRP sa imported rice, kung saan ito ipatutupad at kung ano ang magiging pananagutan ng mga lalabag dito. Samantala, tila ginto pa rin ang presyo ng ilang klase ng gulay sa mga pamilihan. 20 pesos ang isang piraso ng kamatis sa palengke ng Tandang Sora. Katumbas na yan ng kalahating kilo ng bigas. 280 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng kamatis sa Tandang Sora, Quezon City. Kaya si Albert, 2 piraso lang ang kinayang bilhin. Grabe talaga ang presyo ng kamatis ngayon, sobra, napakamahal. Kaya ang hirap mag-budget eh. Matumal daw tuloy ang bentahan ngayon ng market vendors. Kaya mula sa dating 10 kilo, 2 kilo na lang ang kamatis na inaangkat ni Vilma para ibenta. Sabi nga nila nagkukulang daw ang na-harvest nila. Kaya ganun. Nadaanan daw ng baha. Tumaas din ang presyo ng patatas, carrots, bell pepper at talong. Ang mahal na kamatis, hindi lang problema sa Metro Manila kung hindi maging sa ilang probinsya. Sabi ng DA, may kakulangan sa supply ng kamatis. Mataas din ang presyo ng ilang klase ng gulay dahil sa pinsalang iniwan ng mga bagyo noong nakaraang taon. Because of series of typhoons last year caused extensive damage to the crops in their vegetative and reproductive stages, particularly in regions or areas producing the Solanaceous family crops, kagaya ng tomato, bell pepper, and chili pepper. Resulted in significant supply shortages. Pero asahan daw ang pagbabalik sa normal ng presyo ng kamatis at ibang klase ng gulay bago matapos ang Enero o sa simula ng Pebrero dahil sa pagpapatuloy ng produksyon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.